Hello po. Wow, kanina nung hear ako ng mass, so ang dami po nating natutunan na messages today from God na share ko na pasok na pasok sa mga daily life po natin. So, let's get it on. So, number one, God trusts us to use our unique gifts or opportunities or talents from Him responsibly. Lahat po kasi tayo meron tayong unique gift from God. Puwedeng, ganito ako, may talent ako, or meron akong opportunity. Maganda po sana na gamitin po natin yung mga yon sa tama or maging responsible pa tayo sa paggamit po nun sa tama. Kasi totoo lang, sa mundo na po na 'to, ang daming taong hindi ginagamit yung mga gifts na 'to from God responsibly. Parang naging ano pa nga 'to, parang nagiging, way pa nga nila to, ah, yung the way na ang tingin nila sa sarili nila ay mataas sila sa mga ibang tao or pinapakita nila na dahil mas blessed sila, pwede sila gumawa ng mali. So, mali po yon. Dapat kung ano man yung mga gifts or unique gifts na binibigay ni God sa atin, na unique sa atin, gamitin po natin sa tama. At syempre, sa pagtulong po rin natin sa kapwa po natin, plus sa mga na-discuss ka natin before, gamitin natin for His greater glory. Next, in the end, which is means in the end, pag nawala na tayo, namatay na tayo, God will ask us on what have we done with the blessings He has given us. So, napakagandang mensahe po to ng Diyos sa atin na kapag nawala na tayo, tatanungin niya, oh, ikaw, binigyan kita ng malaking blessing financially. Ano ba ginawa mo sa blessing na yon? Tinulong mo ba yun sa kapwa mo? Or niluho mo lang? So, napakagandang mensahe po sa Diyos na to na kung ano man yung ibinibigay niya sa atin na blessings, whether material, emotional, or spiritual, physical, dapat gamitin po natin siya sa tama. Ang dami kasing tao ngayon na sobrang nabiyayaan na po ng material na bagay. Mali pa rin po yung ginagawa. Ang unang gagawin ay magluluho, bibili ng mga gamit na hindi naman kailangan, gagastos ng mga sa mga bagay na pag inisip mo ay hindi mabubuhay naman siya na wala yun. So, doon pa lang makikita mo na sinasayang niya yung blessings ni God at pag sa huli pa, manghihingi ka na naman sa Diyos ng mga financial blessing, which is napakamaling-mali na kasi binigyan ka na nga ng Diyos eh. Binigyan ka na nga ng pagkakataon na makatulong or gamitin or ayusin na rin ang buhay mo sa tama dahil sa mga blessing. Pero anong ginawa mo? Sinayang mo lang. Sana hindi po tayo maging ganon tulad ng ibang tao na porket nabigyan lang po ng napakalaking blessing ni God financially, sasayangin lang po natin. Dapat nga, kapag nangyari po sa atin, mas maging humble po tayo, mas maging mapagkumbaba, at tumulong po tayo sa kapwa po natin. Kung pwede nga, mag-tithing po tayo or to give at least 10% of those financial blessings sa mga taong nangangailangan or talagang deserving na tulungan po natin. Sa akin, hindi lang naman financial blessing ang binibigyan ng Diyos. Pwede rin, kunyari, ikaw ay nabigyan ng blessing to be a leader in a company or in government. Sana gamitin po natin yung leadership role na yon na humubog at tumulong sa mga taong nasa ilalim po natin. Hindi ikaw pa ang hahanap or gagawa ng way para ma-demoralize yung mga taong below you or mawalan ng gana yung mga taong magtrabaho for you kasi feeling mo ikaw lang ang magaling or ikaw lang ang mataas or hindi ka receptive sa mga ideas ng mga taong hindi mo kasing posisyon. Sana hindi po tayo maging ganun kasi kaya nga po tayo binibigyan ng opportunity ni God na magkaroon ng mga blessing na yan kasi gusto niya mas magbigay pa tayo sa kapwa natin. May narinig nga akong ewan ko, sermon yun ng pare na nakita ko sa Facebook or sa social media na sinasabi nga niya, ang mga taong binibigyan ng napakalaking blessings ni God ay in-expect ni God na ma-manage yung blessings na yun sa tama at mabuti. Kasi kaya ka daw binibigyan ng malaking blessings dahil alam ng Diyos na kaya mong
ibigay ang mga blessings na yun na mas malaki pa doon sa mga binigay niya. So, tandaan po natin yun. Na wag po sana natin sayangin yung mga blessings na yun na binibigay ni God. Number 3, we must be aware of the evil of the world and be street smart. We must learn to deal with that. Okay, ako rin, ano ako dito guilty kasi napaka-idealistic kong tao. Pero, sinasabi nga namin sa akin na to ng Diyos from Mass na dapat rin maging aware ako sa mga evils na nangyayari sa mundo na to. Kumbaga, ang mundo natin hindi siya perfect. So, dapat makahanap tayo ng ways kung paano tayo maka-deal with that and maka-adjust po sa world na ganyan. So, dapat maging aware po rin tayo na kahit gusto natin maging ideal ang mundo, hindi naman po ganun ang sitwasyon ngayon. And dapat makahanap tayo ng diskarte kung paano tayo makaka-deal with those evils. Syempre, huwag natin gagawin yung mga yun na huwag rin tayo gumaya sa kanila. Okay, lastly, let us find ways to counter injustices in this world. So, every day, I'm sure may injustice sa mundo na to. Hindi lang sa ibang bansa dahil may wars, hindi lang sa ibang bansa na ganito nangyayari sa mga tao po natin, kahit sa sarili namin pamamahay or sa sarili natin buhay, I'm sure may injustices na nangyayari. Kahit sa work natin, sa school, sa personal life, I'm sure may injustices na nangyayari. So, maghanap tayo ng ways kung paano natin maka-counter po na yun, ang mga yun. Okay? So, this ends my short vlog for today. Alam niyo, napakaganda ng mensahe ng Diyos ngayon sa atin. At let's end again with a simple prayer in the name of Father, Son, and Spirit. Amen. Lord, I pray na sana po, lahat po kami na binibigyan niyo ng unique gifts at blessings at opportunities, ay wag po namin sayangin yun sa mga bagay na hindi naman tama or sa mga bagay na material or sa mga bagay na hindi naman po dapat naming bilhin or gawin sa mundo po na to. Sana po yung mga blessings po na yun ay may tulong po namin sa kapwa po namin. Lalo na yung mga nangangailangan at ang may mga sakit. Sana po Lord ay bigyan niyo kami ng wisdom na maging responsable sa mga buhay po namin at lagi po magpasalamat sa inyo at maging humble sa mga biyayang ibinibigay niyo po sa amin. Isa pa po Lord, weekend or Friday na po ngayon, sana po yung mga taong nag-work po ngayon, makauwi po sila ng safe and sound sa families nila, makapagpahinga po sila sa weekend, at magkaroon po sila ng maraming energy ulit next week. Syempre, sana po makahanap rin sila ng time to pray and to listen to your word and to give thanks rin, Lord, sa lahat po ng mga biyayang ipinagkaloob niyo po sa kanila. Hindi lang ngayong week na to, pati po sa mga buhay-buhay nila. Amen. In the name of our Son, Holy Spirit. Amen. Okay, so happy weekend po sa inyo. God bless you and let's see you again on Monday. Ingat po kayong lahat and God bless. Bye. Daily Thank You Prayer. Lord, thank you very much for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time. Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.